The Passion of our Lord Jesus Christ according to Luke. The elders of the people, chief priests and scribes, arose and brought him before Pilate. They brought charges against him, saying, We found this man misleading our people. He opposes the payment of taxes to Caesar and maintains that he is Christ, a king. Pilate asked him. Are you the king of the Jews? He said to him in reply. You say so. Pilate then addressed the chief priests and the crowds. I find this man not guilty. But they were adamant and said, He is insisting the people with his teaching throughout all Judea, from Galilee, where he began even to hear. On hearing this, Pilate asked if the man was a Galilean, and upon learning that he was under Herod's jurisdiction, he sent him to Herod. He was in Jerusalem at that time. Herod was very glad to see Jesus. He had been wanting to see him for a long time, for he had heard about him and had been hoping to see him perform some sign. He questioned him at length, but he gave no answer. The chief priests and scribes, meanwhile, stood by accusing him harshly. Herod and his soldiers treated him contemptuously and mocked him, and after clothing him in resplendent garb, he sent him back to Pilate. Herod and Pilate became friends that very day, even though they had been enemies formerly. Pilate then summoned the chief priests, the rulers, and the people, and said to them, You brought this man to me and accused him of inciting the people to revolt. I have conducted my investigation in your presence and have not found this man guilty of the charges you have brought against him, nor did Herod, for he sent him back to us. So no capital crime has been committed by him. Therefore, I shall have him flogged and then release him. but altogether they shouted out, Now Barabbas had been imprisoned for a rebellion that had taken place in the city and for murder. Again Pilate addressed them, still wishing to release Jesus, but they continued their shouting. Crucify him! Crucify him! Pilate addressed them a third time. What evil has this man done? I found him guilty of no capital crime. Therefore, I shall have him flogged and then release him. With loud shout, however, they persisted in calling for his crucifixion, and their voices prevailed. The verdict of Pilate was that their demand should be granted. So he released the man who had been imprisoned for rebellion and murder, for whom they asked. And he handed Jesus over to them to deal with ease as they wished. As they led him away, they took hold of a certain Simon, a Cyrenian, who was coming in from the country, and after laying the cross on him, they made him carry it behind Jesus. A large cloud of people followed Jesus, including many women who mourned and lamented him. Jesus turned to them and said, Daughters of Jerusalem, do not weep for me. Weep instead for yourselves and for your children. For indeed, the days are coming when people will say, Blessed are the barren, the wombs that never bore, and the breasts that never nursed. At that time, people will say to the mountains, Fall on us, and to the hills, cover us. For if these things are done when the wood is green, what will happen when it is dry? Now two others, both criminals, were led away with him to be executed. When they came to the place called the Skull, they crucified him and the criminals there, one on his right, the other on his left. Then Jesus said, Father, forgive them,
they know not what they do. They divided his garments by casting lots. The people stood by and watched. The rulers, meanwhile, sneered at him and said, He saved others. Let him save himself. If he is the chosen one, the Christ of God. Even the soldiers jeered at him. As they approached to offer him wine, they called out. If you are the King of the Jews, save yourself. Above him there was an inscription that read, This is the King of the Jews. Now one of the criminals hanging there reviled Jesus, saying, Are you not the Christ? Save yourself and us. The other, however, rebuking him, said in reply, Have you no fear of God? For you are subject to be the same condemnation. And indeed, we have been condemned justly. For the sentence we receive corresponds to our crimes, but this man has done nothing criminals. Then Jesus said, Jesus, remember me when you came into your kingdom. He replied to him, Amen, I say to you, today you will be with me in paradise. It was now about noon, and darkness came over the whole land until 3 in the afternoon, because of an eclipse of the sun. Then the veil of the temple was torn down the middle. Jesus cried out in a loud voice, Father, into your hands I commend my spirit. and when he had said this, he breathed his last. Please all kneel. Please all stand. The centurion who witnessed what had happened glorified God and said, This man was innocent beyond doubt. When all the people who had gathered for this spectacle saw what had happened, they returned home beating their breasts. But all his acquaintances stood at a distance, including the women who had followed him from Galilee and saw these events. My dear friends, the gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Good morning po sa inyong lahat. Batiin muna natin ang mga katabi natin ng good morning. Isang napakainit na morning para sa ating lahat. Marahil ito na ang isa sa mga tanda na simula na nga ang tinatawag nating mahal na araw. Pumasok na tayo sa mga pinakamahalagang araw ng ating buhay bilang mga Kristiyano. Ito ay ang mga araw na sasamahan natin si Kristo sa landas patungong pagpapakasakit, kamatayan at muling pagkabuhay. Ang ganda ng paalala ni Father Mike Calao kagabi. Nung dinala na dito ang ating pong dinonate nilang imahe ni San Juan Bautista. Mamaya ho, pagtapos ng misa, maaari niyong lapitan, dalawin, magdasal sa imahen, the replica ni St. John the Baptist na ilalagay natin sa ating bagong baptistry na babasbasa next week ng ating mahal na nunsyo. Ang ganda ng sabi ni Father Mike, let us not forget that Holy Week is not about us. Holy Week is about Jesus. Hindi mo to oras. Oras ito para sa Panginoon. Kaya nga, sinasamahan natin siya ngayong mahal na araw. Hindi tayo magbabakasyon. Hindi tayo magpapahinga lang. Hindi tayo mamamasyal. Hindi tayo manonood lang. Kaya nga ho, nagkaroon muna tayo ng Lenten Recollection. Kaya nagkaroon tayo ng mga formation. Dahil po, hindi lamang tayo makikinig at manonood kagaya ng ginawa natin bago magmisa. Of course, tayo po ay natutuwa at nagpapasalamat sa mga nagagandahan nating mga anghel at mga kabataan din
na nanguna sa ating pong pagpapakita ng ilan sa mahalagang eksena sa buhay ng ating Panginoon. Palakpakan po natin ang mga kabataan at bata natin. Pero hindi yon ang bubuo ng mahal na araw. Hindi yon ang kahulugan ng mga araw na darating. Hindi lang tayo magpapahinga, mamamasyal, manonood. Magdadasal tayo. Kaya baliwala ang marami nating ginagawa at gagawin kung hindi tayo magdadasal ngayong mahal na araw. Kaya nga kanina ang paalala doon sa aking nabasa, halimbawa sa Holy Thursday, pagkatapos ng Mass of the Lord's Supper, ano ang kadalasan nating ginagawa? Bisita iglesia. Alam niyo kung ano ang dapat at mas dapat gawin? Hindi po tayo magbisita iglesia lang. Dadalaw tayo sa iba't ibang altar of repose. Sapagkat hindi yun tungkol sa gusto lang natin at gusto nating gawin. Ito ay tungkol pa rin sa Panginoon. Kaya kapag kayo ay dumalaw sa Huwebes ng gabi para magbisita iglesia, wag lang kayong magdasal ng istasyon ng krus. Hanapin ninyo ang kanilang altar of repose at magdasal kayo sa harap ng Panginoon. This is not about us and for us. Magdadasal tayo. Alam mo ninyo, may dalawang tawag sa linggong ito. Pagkatapos ng 5 linggo ng paghahanda natin, ang linggong ito ay tinatawag na una linggo ng palaspas. Nagkaroon tayo ng pagbabasbas kanina doon sa may plaza. Binasbasan ng inyong mga palaspas na mapapansin po ninyong anong nangyari sa palaspas na ngayon? Pamahal ng pamahal. Siguro kaya nagmahal, nilagyan kasi ng estampita, ng rosaryo. Next year, matakot kayo pag mas mahal na kasi personalized na. Baka pati picture ninyo pwede nang ilagay sa palaspas ninyo. Pero wag niyong kalilimutan, tignan ninyo yung palaspas na nilagay namin kagabi lang, umiitim na. Linggo ng palaspas o kung tawagin din ay Domingo de Ramos. Pangalawang tawag natin sa linggong ito ay ang linggo ng pagpapakasakit ng Panginoon. Sunday of the Passion of the Lord. Kaya narinig natin sa Ebanghelyo ang passion story na ipinakita rin sa ating harapan kanina bago magmisa. Ito ang linggo na ipinapakita sa atin, patikim sa haharaping paghihirap, pagpapakasakit at kamatayan ni Kristo. Mga kapatid, anong napansin po ninyo? Ngayong mahal na araw, ano na naman ang mga palabas sa TV? Wala munang mga noontime show, mga game show. Anong makikita ho natin? Mga religious movies. At hindi mawawala dyan ang buhay ni Jesus. At ano po ang ipinapakita sa mga pelikula ng buhay ni Jesus? Makikita natin ang masaya, makulay at maingay na pagsalubong ng mga tao kay Jesus pagpasok niya ng Jerusalem. Ano ang kanta ng mga bata? Ano ang sigaw ng mga tao noon kay Kristo? Hosanna sa anak ni David. Anong ibig sabihin ng Hosanna? God saves. Ito na ang tagapagligtas natin. Pero, mapapansin po ninyo, si Jesus, tahimik, payapa, nakangiti lang siyang nakatingin sa kanila. Ano kaya ang iniisip ni Kristo? Ano kaya ang nararamdaman ni Kristo sa maingay at masaya nilang pagbati sa Kanya? Tanungin natin ang sarili natin. Pagmasdan po ninyo, si Jesus, habang nagsisigawan ang mga tao sa kanyang pagdating, tinitignan niya sila isa-isa. Ano kayang iniisip niya? Parang tayo rin siya, minsan, sa harap ng mga taong tila gustong-gusto ka. Sa harap ng mga taong tila natutuwa sa'yo. Sa totoong buhay, mga kapatid, minsan, natatanong mo rin ang sarili mo,
Pag tinitignan mo yung mga taong parang tuwang-tuwa sa'yo, parang ang bait-bait sa'yo, minsan tanong mo, hanggang kailan kaya ito mabait sa akin? Hanggang kailan kaya ito ganyan sa akin? Mga kapatid, sa pagninilay natin sa buhay ni Kristo ngayong mahal na araw, kung pagninilayan natin ang kanyang naging buhay sa mundo, bago ang tagumpay ni Kristo, laban sa kasamaan at kamatayan, anong nangyari muna? Pinagdaanan, dinanas muna ni Kristo ang maraming paghihirap, pagpapahirap at kahirapan. Bago ang Easter Sunday, dadaan muna tayo sa Holy Thursday, sa Good Friday, at Black Saturday. Hindi rin nagtagal yung palakpakan, yung hiyawan, yung pagbati ng mga tao ng hosana sa Kanya. Dahil hindi nagtagal, ang kanilang hosana ay naging ipako siya. Alam nyo yung mga taong sumalubong sa Kanya, na ang ingay-ingay, na nagpapalakpakan, na nagsisigawan, sila rin ang sumigaw ng ipako siya sa krus. Sa kabila ng magaganda at mabuti niyang ipinakita at ginawa para sa kanila, napalitan ito ng pangungutya, pananakit, at kawalan ng tiwala. Na sa huli ay sobra nilang pagsisisihan pala. Mga kapatid, ang mga karanasang ganito ang dapat nating ialay sa Diyos. Ngayong mahal na araw, lahat ng ating hinanakit, lungkot, at kung minsan galit, dahil sa hindi tamang pag-iisip, dahil sa hindi magandang ginagawa, hindi lamang ng iba, kundi ng mga taong pinili mong makasama. Ipagpasa Diyos natin ang mga bagay na ito. Katulad ng sinasabi ni Propeta Isaías sa ating unang pagbasa, na ang Diyos ang kanyang naging pag-asa. Kaya hindi niya pinatulan, hindi niya ginantihan ang mga gumawa sa kanya ng masama. Mga kapatid, sa ikalawang pagbasa, ganun din inilarawan ni Pablo si Kristo. Kapakumbabaan ang tumalo sa tukso ng kasamaan at kasalanan. There is power in humility. Sabi ng ikalawang pagbasa, though He was in the form of God, Jesus did not deem equality with God. Rather, He emptied Himself. Hinubad niya ang kanyang pagka-Diyos. Ang kanyang kapakumbabaan na itinuturo sa atin ngayon ang tunay na makapangyarihang panlaban sa mali at masamang ginagawa ng ibang tao. There is power in humility. Makinig po kayo. Hindi mo maibabagsak ang taong mapagkumbaba. Hindi mo maibabagsak ang taong mapagkumbaba. Pero ang paalala, ang babala ng kasulatan, ang sabi ng Diyos, ang nagmamataas at nagpapakataas ay ibababa, ay ibabagsak. Alam mo ninyo, minsan, naimbitahan ako sa isang simbahan para magnovena. First time ko lang dun sa simbahan. Kapag first time mo daw sa simbahan, anong ginagawa natin? We wish. I believe in God, our Father, Hail Mary, glory be. Ngayon, first time ko lang doon sa simbahan. Ito'y sa bandang Quezon City. Hindi ko na sasabihin ko anong simbahan. Alam mo ninyo, pagdating ko po doon dahil maaga pa, sabi ko, naku, may time ako para mag-wish. Ako'y naka-undershirt pa lang, pantalong itim at sandalyas. So pumuesto ko sa pinakaharapan para mag-wish. Habang ako'y nagdadasal, may kumakalabit sa likuran ko. Sabi ko, mamaya ko na nga lang ito kakausapin. Tatapusin ko muna yung wish ko, baka magkatotoo. Pero kalabit ng kalabit, bumibigat na.
So tinignan ko ngayon yung kumakalabit. Pagtingin ko, matandang babae. Naka-uniform. Taga-simbahan. Hindi ko sasabihin ko anong organization niya. Basta nakakulay brown siya. Alam mo ninyo, sabi ko doon sa matanda, bakit po? Sabi ng matanda, huwag ka dyan. Ho? Siguro reserve dahil novena. Sabi ko, ano po? Sabi niya, huwag ka diyan. Ba, malaki na yung mata, nakataas na yung kilay. Sabi ko, sorry po. Pumunta ako sa likuran para ipagpatuloy yung aking wish, baka magkatotoo. Pagkatapos kong magdasal, pumunta na ako ng sacristy para magbihis. Habang nagbibihis ako, may bumubulong na naman sa likuran. Sabi ko, ano bang simbahan ito? Bulong ng bulong. Sabi nung bumubulong, pari pala. Pagtingin ko po, nakita ko yung matandang nagpaalis sa akin. Sabihin ko sana, huwag ka dito. Nagbibihiso ako Pero syempre hindi ko na sinabi yon. Baka hindi na ako pabalikin. Saka ayokong sirain niya ang misa ko. Hindi naman siya ang pinunta ko doon. Mga kapatid, kaya ko ito naikwento sa unang araw ng mahal na araw, hindi dahil ako'y naging bitter. Nakalimutan ko na yung mukha niya, yung pangalan niya, pero hindi ang ginawa niya. Sa pagpapatuloy ng misa natin ngayong Holy Week, araw-araw, katulad ng paghahanda at pagharap ni Kristo sa lahat ng kanyang paghihirap at kamatayan, mga kapatid, makinig ho kayo. Araw-araw, ihahanda mo rin ang sarili mo. Hindi lang sa mabubuti at magagandang bagay, pati sa mga pagsubok at mahihirap na problema. Araw-araw humanda ka. Dahil haharap ka, hindi lang sa mga taong gustong-gusto ka. Hindi lang sa mga taong naniniwala sa iyo at tuwang-tuwa sa iyo. Dahil minsan, whether you like it or not, haharapin mo rin ang mga taong ayaw na ayaw ka. At walang katiwa-tiwala sa iyo. Katulad ni Kristo, lagi niyong tatandaan. The only difference between a good day and a bad day is your attitude. Sa huli, sa ugali tayo, magkakatalo-talo at magtatagpo. Kaya wag lang natin panoorin at pag-usapan ang daan ng krus. Tularan natin ang naging buhay ni Jesus. Amen.